Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa
Ayan, mga busy pa magtsikahan. Sige po tayo po yung maupo sa ating mga upuan, mga nasa likod. Lapit po tayo kung wala po tayong gagawin sa likod. Sa mga nasa online, hello po. Pwede po kayong mag-comment sa ating live. Ayan. Magandang gabi po ulit. Okay, sound check. Ayan, ito na, yun na. Ayan, so magandang gabi po ulit. Nasaan gawain po tayo? Ayan, amen. So ano po yung unang parte ng ating gawain? Testimonies. Ayan, dahil wala bang lalapit dito sa harapan? May gusto ba? Ayan, si Angie. Sige po. Palapati si Lord sa buhay ni Angie. Ayun po, gusto ko lang po mag-thank you sa Lord kasi nakaraan po, nag-share the gospel po ako sa mga ka-work ko. So, marami sila. Dalawa po silang LGBTQ. So, yung isa na hayuan ko po. So, marami siyang tanong. Sabi ko, hindi nag-explain ako sa kanya. Pero ang kinatutuwa ko po dun, yung pinaka-part doon, yung tumanggap siya. Kinilala niya talaga si Lord. Although kilala niya na daw si Lord, pero mas marami pa siyang nalaman dahil sa pag-share ko sa kanila, pag-remind ko sa kanila na hindi si Lord nang-judge ng katulad nila. Akala kasi nila nang-judge tayo, yung mga ganun pong mga question. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kapag talaga si Lord kinilala mo, talagang hindi mo mamalayan na sobrang makasalanan mo. So, natutuwa lang kasi ko, di ba, although yung ibang LGBTQ po na nahayuan natin yung iba, maayaw. Sila talagang interesado talaga sila. Marami silang tanong, marami silang mga question na hindi pa nila nalalaman sa buong buhay nila. So, nalalaman nila sa akin dahil sa mga sinishare ko po sa kanila. Yun lang po. At praise ka din po. Akala ko hindi ako aabot sa gawain kasi nga po, nag-rush po kami ng gawain ngayon ng order po namin. So, ayun, praise God. Nagtating kayo sa Lord kasi umabot ako sa gawain. Yun lang po. Amen. Praise God. Sa buhay ni Angie na ginamit ni Lord. Meron pa po ba? Ayun, si Ate Charis, palapati si Lord sa buhay ni Ate Cha. Palapakan daw si Lord. Ano ba yung pagpapalakpak na ginagawa ninyo? Ayan, let's go. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa Lord sa buong linggong lumipas. Kasi ano po, ayun, talagang yung prayer is so powerful talaga. Salamat sa answered prayer agad, sa buhay ni Sister Joanna, si Nurse Joanna na sobrang ginamit ni Lord para maasikaso ako nung time na na-hospital po ako. So, yun. And then pati sa hospital, wala ring zero billing din. So, ayun, thank you Lord. Kasi sabi ko nga kay Krisha, may ano ka ba dyan? Siya na daw mag-aasikaso. So, nagtatanungan kami. So, nagulat kami kasi as in zero balance din. And then yung dedication ni Sister Joanna sa pagbibigay ng service niya kahit na out of duty na siya. Ayun, sobrang thankful sa Lord. Kasi talagang pinagpe-pray ko siya kasi sabi ko, Lord, ano po, sana may isang nurse na talagang tumingin sa akin. Kasi nagwo-worry talaga ako as in, sabi ko parang hindi ko kakayanin pag na-reject ulit ako or parang na-invalid ulit yung mga nararamdaman ko. So ayun, kaya sobrang thankful kami sa buhay ni Sister Joanna na answered prayer po talaga siya. So ayun, thank you Lord dahil sa kalakasan, naka-attend agad ulit ng nung Sunday. So sobrang though nararamdaman ko pa rin naman yung mga hilo, pero at least nandun yung na-claim na natin yung healing, hindi na talaga siya yung sobrang lala kagaya nung nakaraan. So, ayun, thank you, Lord. Praise God. Ayan, meron pa po ba? Isa na lang? May gusto. Kala ko si Jonalyn Nagkamot lang pala ng ulo. Meron pa po ba? And kung wala na, tayo na lang po muna tayong lahat. At tingin po tayo sa ating katabi. Ayan, at pwede nating kwento sa kanya ng maiksi lang. Ano yung pinagpapasalamat mo sa Lord this week? Ayan, bukod dun sa nag-share na kanina. Magsalita kayo, kausapin nyo yan. Ano yung pinagpapasalamat nyo sa Lord? Ayan, na nangyari this week. Ayan, so habang nagpe-prepare ang ating worship team,
Sa mga nasa online po, pwede rin po kayong mag-comment ng inyo pong mga testimonies, mga ginawa ni Lord, mga surprise ni Lord sa inyo kung paano naging abundant yung biyaya ni Lord sa inyo for this week. Sabay-sabay nating pasalamatan si Lord. Amen. Ayan, sige po, kung tapos na po tayong lahat, tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Amen. Kaya tayo po magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat ang ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Pagpupurit Sige po, patuloy nating purihin ang ating Panginoon dahil siya ay mabuti at makapangyarihan magpakailanman. magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Amen. Tayo po'y sumamba. Kaya sasambahin, Amen. ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig Mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. pasasalamatan magpakailanman. Ika'y Aming sasambahin ng Amen. sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa po, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan, pasasalamatan magpakailanman. Yes, O Lord. Pasasalamatan magpakailanman. Amen, amen.
Panginoon, sa aming buhay, O Lord. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, na i-worship ka, O God. Patuloy na tulungan mo kami, Panginoon, na mapapurihan ka, Panginoon, sa gabing ito, O God. Patuloy namin ibinibigay sa iyo ang lahat, Panginoon, ng papuri, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay at patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Dakilang iyong katapatan sa buhay ko'y laging nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang unang sa akin tumangkad. Kaya ako ngayon narito at nag-aalay ng papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta magkakailanman. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Minsan pa po, dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan sa buhay ko'y laging nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang unang sa akin tumangkad. Kaya ako ngayon naririto at nag-aalay ng papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta at nag-aalay ng papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta at nag-aalay ng papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta magpakailanman. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking pagtingin, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking pagtingin, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Isa pa po nating awitin at nag-aalay at nag-aalay na. Sige po, patuloy tayong mag-alay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah!
pagsinta at nag-aalay at nag-aalay. Yes, O Lord, tanggapin mo po ang aming alay Purit pagsamba at inihahayag ang pagsinta. Sabay-sabay po tayo. ika'y mamahalin. Yes, O Lord. Hanggang ang buhay ko, Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. sa aking magningning, ika'y sasambahin. Ngayon at magpakailanman. Minsan pa po awitin natin. Sige po, express natin yung love natin kay Lord. Kung paano siya na hindi napagod magmahal sa atin. Gamitin natin yung awit na ito para mag-commit din na mamahalin natin ang Panginoon magpakailanman. Hallelujah. Yes, O Lord. We love you, Jesus. Sa aking magningning, ika'y sasambahin. Ngayon at magpakailanman. Magpakailanman. Yes, O Lord. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang Yes. wangis mo. Amen. Sa aking magningning, ika'y sasambahin. Ngayon at Magpakailanman. For the last time po, let's sing. Magpakailanman, ika'y mamahalin. Hanggang ang buhay ko, mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin. Ngayon at magpakailanman. Ika'y sasambahin. Ika'y sasambahin. Yes, O Lord. Ngayon at magpakailanman. Minsan pa po sabihin natin, ika'y sasambahin. Ngayon at magpakailan. Sige po, pwede natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We glorify your name in this place, O Lord. We exalt your name in this place, O God. And we continue to declare that you are the God, Panginoon, na buhay mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, O Lord. And deserving ka, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Deserving ka sa aming pagmamahal, O God. Hallelujah. Deserving ka, Panginoon, na mahalin hanggang sa kami ay mahimlay, Panginoon. Hallelujah. Dahil una mo rin kaming minahal, Panginoon, nung namatay ka sa krus para sa aming mga kasalanan, O God. Thank you, Jesus. Lord, we pray na sa gabing ito, Panginoon, ay mas maging tangible, O God, yung presence mo, O Lord. Especially may mga kasama kaming bago ngayon. We pray na maranasan nila yung love mo, Panginoon. We pray na makita nila, Lord God, kung gaano ka kalaki, kung gaano ka kabuhay, O Lord, at kung gaano mo sila kamahal. In Jesus' name, pag sa mga nasa online, O Lord, kung may bago mang naikinig, nanonood sa amin, O God, Lord, use this service as a vessel, O God, of your grace. O Lord, in Jesus' name, at makita nila na mayroong pang pag-asa, may pagkakataon pa, Panginoon, na sila ay makapamuhay para sa iyo, O God. Sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, Panginoon, at sila ay manumbalik sa iyo in Jesus' name. And sa bawat isa sa amin, O Lord, may you continue to strengthen our faith, O Lord, in Jesus' name. At tulungan mo kaming manatiling tapat, O Lord, sa kabila ng hirap ng persecution, sa kabila ng hirap ng end times, Panginoon. Help us to choose to be faithful, Panginoon. Gamitin niyo po yung gawain ito, yung mensahe, O God.
In Jesus' name, para lalong makultivate ang aming pananampalataya. Panginoon Lord, gawin niyo po yung puso namin na matatabang lupa, O God, na tataniman ng inyo pong mga salita, O God, na mamumunga, Panginoon. Lalago, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for you are with us. O God, we just acknowledge your presence, O Lord, and we pray, O God, na patuloy kang mag-minister sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Patuloy na niluwalhati namin ang pangalan mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige, pumara tayong maupo. Praise God. And i-welcome natin yung kasama ng birthday girl. And happy birthday, Rosette. Ayan. May kasama siya. Hello po. Ano pong pangalan nila? I was fighting battles that I never could win. Sino po si Bernadette? Si Bernadette tsaka si Astrin. Well, hello po. Tayo po ay nasa Disciples Night. Ayan, so hindi natin papatagalin. Introduce ko po ang ating speaker for tonight. Mukhang first time niya po ulit magtuturo ng Disciples Night. Ayan, so i-welcome natin ang isa sa primary ni Mami Be, ang music head, worship team head. Walang iba kundi si Sister Je Ronquillo. Palamani si Lord. Hold me steady, you're always ready. Yeah, your love don't quit, your love don't quit. Grace so real that it heals every bit. Ain't no love like this, no love like this. Jesus, I'm running into freedom. Ayan, good evening po. Hello, sound check. Yan. Ngayon lang kasi ulit ako magtuturo ng Disciples Night. Ang huling turo ko ay nasa Bunso. Bunso pa tayo, Bunso Building. Oh. Ganda ng mga tsura. Sige, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay muling pumikit at i-welcome po natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Ayan, Lord, salamat po sa oras na ito. Patuloy ka po naming sinasamba, dinadakila, O God. Salamat sa dakila mong presensya, O God. Patuloy mo kami samahan sa oras na ito. Ikaw po yung makita, O Lord. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami maintindihan yung mensaheng ito, O God. Na kami ay ma-equip, Panginoon, na kami makasunod sa iyo, Lord. At magkaroon kami ng encouragement, Panginoon, ng malakas na mataas na pananampalataya, Panginoon. Sa iyo, O God, upang kami ay makapagpatuloy sa aming buhay Kristiyano, O God, sa aming paglakad sa iyong plano, Panginoon, sa iyong iglesia, sa aming buhay, at sa mga taong nakapaligid sa amin. Patuloy po namin ikaw sinasamba, dinadakila sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Bago po tayo magsimula, ang ating series pa din po ito, mula kay Armaine. Naalala niyo na ba kay Armaine? Ayun, yung Talmud. Pag mag-isa, disciple, Talmud. Pag marami, pag sinabi ko Talmud, sabi ko, Talmud. Talmud. Di ba kasi marami kayong disciples, no? Di ba? Tapos, sino pa ba? Sila JD, sila Mami Be. Sa serious si nanay. Si Ezra, saka sino pa ba? Si nanay. Si nanay. Kinalimutan niyo sariling nanay. Sorry na po. Sorry, Nay. Hello po sa mga nasa online. Ayan, ang ating topic ay series ng Lead by Following Jesus. So bago po natin ipakita yung ating topic, meron po tayong meron tayong tanong. Ayan, meron na tayong bagong ngayon. Meron muna tayong question. Ang sabi dyan, pakibasa nga po. Di ba? Kakarelate kayo. Di ba? Parang kailangan mo siyang puntahan kahit ayaw mo. Kasi na-experience ko din yan sa akin kasi. Example ko na lang yung sa akin. Yung isang lugar kasi, hindi ko siya kabisado, may apply ako. Tapos, kailangan ko siyang puntahan kasi nandoon yung interview. Sabi ko, hala, hindi ko kabisado yung Maynila. Kasi teenager ako noon. Sabi ko, paano ko siya pupuntahan? Kaso nandoon yung opportunity, kailangan ko siyang puntahan. Sabi ko, paano kaya yun? Baka magkaligaw-ligaw ako. Siyempre, nandun yung kaba, natakot ka. Baka mapunta ka na lang sa tulpo. Hinahanap ka ng magulang mo. Nag-apply lang yun. Wala. Ayun. Tapos ganun din yung experience ko. Nagwo-work naman ako sa Taguig. Sa Taguig ako noon. Tapos, yung kasama sa work namin, yung pinapadala namin ng product namin sa Taguig ay sa Alabang.
Tapos, kailangan palitan yung ka-work ko doon. Yan na naman tayo sa... May nakasay ko sa yung mga lugar-lugar. Kahit nasabi mo, bigyan ka na address, saan ba to? Saan ba pupuntahan? Mahina ako doon. Hindi ko alam siya kung paano siya pupuntahan. So, kailangan kong palitan yung ka-work ko doon. So, yung ka-work ko doon. So, ako yung piniling kapalit. From Taguig to Alabang. Sa South Alabang kasi yun. So, 3 sakay siya. Hindi ko siya kabisado kasi nga, bata-bata pa naman ako noon. No? At teenager pa din naman ako noon. So, sabi ko, paano ba to? So, hinatid ako papunta doon. Pero yung pabalik, gabi na. Hindi ko na malaman kung nasaan yung tinuturo niyang dito ka dadaan, dito ka bababa, may Jollibee dyan. Tandaan mo yung Jollibee, tapos gabi na. Hindi ko siya, pabalik, asan na ba yung Jollibee na yun? Ligaw-ligaw na ako, nakabahan ako, natatakot ako. Sabi ko, may cellphone naman yung 3310. Ayan. Geng-geng. Geng-geng pa yung cellphone ko. Pero syempre, pag bago ka sa lugar, kakabahan ka, tama. Di nyo na-experience yan. So, buti na lang kasi yung sa Alabang, yung papalitan ko doon, nandun pa. Kasi trinain muna niya kung anong gagawin. So, ang nangyari, sinamahan niya ako, pabalik. Dito ka sasakay, hanggang sa mga ko. At nalaman ko na siya. Ganon din doon sa sa una kong sa experience ko ng ligaw experience. Yung kaba experience. Meron naman akong friend, sabi niya gusto niya sumama. Kabisado niya kasi yung lugar na yon. Sabi ko, ay, ayos, sige, sumama ka na sa akin. Kabisado niya yung lugar, so nawawala yung kaba mo. Pag meron kang kasama, alam niya yung lugar na yon, tama? Kasi hindi ka maliligaw eh. Kasi alam niya kasi, sasamahan ka niya. Hindi man mawala ng lubusan yung takot mo, malilesen, tama? Hindi ka kakabang kasi kasama mo siya, mas kabisado nila yun. So, ganun yung experience ko. Bakit ko ba tinatanong yan? Sige po, yung ating topic ay... ako pala. Nagdadry kasi yung sa ubo. He went first. Meron nang nauna doon, mas kabisado. So sa atin ngayon, sino yung nauna sa atin? Bago natin gawin to? Si Jesus. Mas nauna si Jesus sa atin. So mas pag-aaralan pa natin kung paano tayo ma-encourage, bakit kailangan din natin matakot at kabahan na mawala at matulpo. Dahil kasama natin si Jesus, nauna na siya doon, nauna na niyang gawin yun. Amen? Tapos, sige po ang ating objective. Ayan, bakit mahalaga na maunawaan natin ang mensahe? Upang makita natin ang nagagawa ng pagtitiwala o pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Kahit, ano daw yan? Mahirap. Mahirap naman talaga, Mahirap yung ating mission. Mahirap maligaw. Mahirap pumunta sa hindi mo alam na lugar. Diba? Halimbawa, ikaw lumipat ka nga ng bahay, di mo naman alam kung ano meron doon. Matatakot ka din, di ba? Mag-a-adjust ka. So, mahirap yung mission natin, pero tuturuan tayo ni Lord kung paano ito pagtagumpayan at labanan at magkaroon ng katapangan. Ating key verse po, ayan, sabi dito sa Matthew 10:16, I am sending you out like a sheep among wolves. Therefore, be as screwed as snakes and as innocent as a doves. So magpo-focus po tayo dito sa, ayan, I am sending you out like a sheep among wolves. So tayo ay mga sheep. Sinabi ito ni Jesus dun sa mga disciples niya. So parang tayo ngayon, mga disciples, sinabi niya, i-send ko kayo, para kayong sheep, para kayong tupa, na i-send ko doon sa lugar ng mga maraming wolves. Ano ba yung sa Tagalog na wolves? Balon yun. Lobo. Lobo, tama nga yung lobo. So, nakakatakot ba yung sheep ka tapos papadala ka dun sa maraming wolves? Di ba? Ano ba yung itsura ng wolves? Sige, pakita natin yung picture. Ito pala sa akin. Ayan. Medyo hindi siya kita, ito yung sheep. Ayan tayo. Cute. Sino to? Ito yung wolves. So, ito tayo mga disciples. Parang sheep. Di ba sa kulay pa lang, iba na. White, ito ay black. Pero hindi naman lahat ng wolves ay black, Meron siyang may touch minsan ng gray, ganun. Pero mas matapang kasing tingnan ng black.
So kulay pa lang magkaiba. Na tingnan niyo kulay ng katabi. Oh, huwag kayong judgmental. Brown yan, brown. Hindi yan black. Di ba, brown? Ano, white yan. Ano disciple sa'yo? White. Tapos yung pangil, mas ano yung pangil ng wolves, di ba? Nakakatakot. Yung ano kasi, hindi ko siya napangiti. Pero ang ng sheep, wala siyang upper teeth. Wala palang upper teeth yung sheep. Tingnan mo katabi mo. Meron yan, naiwan lang sa bahay. Hindi, merong siya, ang tawag doon, dental pad. Yung parang mouthpiece lang siya. Hindi siya pangil. Ano siya, dental, parang may mouthpiece lang siya. Gilagid, yung dental pad lang siya. So doon pa lang, makikita yung pagkakaiba. Tapos yung mata ng di ba nanlilisik yung wolves. Tapos yung mata ng sheep ay malamlam lang, maamo, parang inaantok. Tingnan mo katabi mo ulit. Gisingin mo baka, sheep nga yan, inaantok naman Mata lang yun, example lang yun, kayo antok na. So yung image pa lang nila, nakakatakot na yung wolves. Hala, ayan. Sino ba to? Sheep siya, sheep. Ayun pala, nakita na nila, ganyan siya. Hindi siya nakakakagat ng masyado, di ba? So, sino ang nakakatakot? Siyempre yung wolves. Kagat na, di pa nakiliti, di ba? Anong ka natin nalaman pala, ganyan pala yung ng tupa. So, siyempre, papadala siya sa wolves. Nas nakakatakot, para kang pinadala sa gera, di ba? Napapaligiran ka ng mga kaaway, tapos ikaw, ala kang armas. Ayan. Pakita pa natin yung difference naman ng sheep at ng wolves. Ayan, sabi dito, ang sheep, gentle lang. Timid. Ano yung timid? Mahiyain. Shy. Pero ano siya? Intelligent animal. Sabi dito, capable of remembering 50 other sheeps. Ay, wow, matalino naman pala. Tapos, hindi lang yung sheep, pati yung human faces for 4 years. Nakakatanda pala siya ng hanggang 50 na sheeps. Tapos yung faces ng tao, natatandaan niya. Tingnan mo yung paligid mo, no? Tandaan mo siya. Ayan, human faces for years. Tapos, ang sheep pala ay nagre-rely, ito lagi natin itong nababasa, nagre-rely siya sa shepherd niya, sa direction and safety. Madalas na-recognize yung boses ng pastol niya. So, alam natin yung voice. Dapat pag sheep ka, alam mo yung voice ng pastol mo. Pagka disciple ka, alam mo yung voice ni Jesus. Alam mo yung voice ng ating Panginoon. Diba? At nakikinig. Amen. So, mas pag-aaralan pa natin yan kasi madami ko dito. Ayan naman sa wolves. Yung wolves takers. Ano yung takers? Undertakers. Nananakmal, mga ganun. Deceptive predators. Deceptive predator. Para siyang, kala mo tatahit. Alam mo yung aso? Bigla na lang mga agat. Kala mo nakaganyan lang. Wala ka naman bigla ka lang sinagpang. Nakakapanlin lang siya. Kala mo alalang. So may ganon, mga false teachers na ganon. Kala mo, dinadala ka sa mabuti pero hindi mo alam. Nalalayo ka na pala sa Panginoon. Pero ganyan yung mga wolf, ganun daw yung wolf o yung ating pagdadaanan. Seek to devour, scatter and exploit. Mahilig siyang manggulo. Yan mga wolf. Mahilig siyang guluhin. Di ba yung yung wolf, hinahalo mo, o kaya yung aso, bigla mong init siya dun sa mga manok. Talo na siguro yung manok. Siya yung nakakatakot. Mahilig siya manggulo, nag-i-scatter yung mga sheep pagka nilagay mo siya dyan. So, yan. Nakita na natin yung pagkakaiba. So, nakakatakot talaga yung wolf. At yung sheep ay, kawawa naman yan. Kawawa ba? Hindi. Hindi siya kawawa. Kasi pag-aaralan natin siya. Ayan, natin ito sa Matthew 10:1. So, kasi yung pag-aaralan natin, di ba yung key verse natin, Matthew 10:16? Pero, lagi natin pinapaliwanag yung context ng mga chapter natin. No? Kasi in chapter 10, Matthew chapter 1 to 9, doon naganap yung mga works ni Jesus. No? Nagturo siya, nag-preach siya, gumawa siya ng miracles, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit. Ang dami niya miracles and wonders na ginawa. So dito naman sa
chapter 10, dito na niya sinabihan yung mga disciples niya. Parang nag-warning na siya sa mga disciples niya na mag-ready. Basahin muna natin yung chapter 1:10 ay Mateo 1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad. Ito na, tinipon na. Parang tayong dito yung mga disciples. Tinipon tayo dito. Ilan ba tayo? Tinipon tayo yung mga disciples. At binigyan sila ng kapangyarihan, magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may karamdaman. Parang tayo dito, na pinatawag ko kayo lahat. Parang nandito. At bibigyan ko kayo ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Ay, excited ba kayo? Siyempre, disciples tayo, no? Parang ganun. Para tayong sinasabihan ng ganito. So, siyempre, yung warning siya kasi hindi alam nung mga disciples na yung mission ni Jesus ay mamamatay para i-save tayo. Hindi pa nila alam nung time na to. So excited sila dahil binigyan din sila ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at may sakit. Ano pa sabi dito? Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kasi si Jesus, yung mission niya malapit nang ma-accomplish, no? Na siya ipapako sa krus para tayo ay maligtas, para sa ating mga kasalanan. So binibilinan niya yung mga alagad niya na parang ipapasa na yung corona ba. Yung mga ginagawa ko dito, kayo na yung magtutuloy. So sa panahon natin ngayon sa oras na ito, parang sinasabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Humayo na kayo. At sabihan yung mga tao na malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Parang hindi pa huli ang lahat. Binibigyan pala kayo ng chance ng Lord na sabihan yung mga tao na malapit na siyang dumating. Kaya magmadali na tayo. No? Sabi dito, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Handa na ba kayong bumuhay ng patay? Ayan, siguro to yung mga nawala kasi namatay na yung fire. Para ma-rekindle sila, mabalik sila sa Panginoon. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong. Maghanap tayo ng may ketong. Hindi, kasi nung time na to, yung ketong kasi mahirap siyang gamutin. Nakakamatay talaga yung ketong sa time nila. So tayo ngayon, ano ba yung mga nakakamatay? Cancer, di ba? Yung mga mahihirap. So, kaya natin, kasi binigyan niya tayong kapangyarihan, mga disciples. At palayasin ng mga demonyo. Ayan, nagpalayas ng mga demonyo sa yung natural na demonyo, minsan kasi mga napoposes. O kaya yung mga hindi spirit na galing sa Panginoon. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So, maganda ba yung binibigay ni Lord sa mga disciples, yung bili niya? Maganda, di ba? Binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan tayo ng kapangyarihan, makapagpalayas, makapagpagaling ng mga may sakit. Parang hindi naman kayo masaya. Masaya ba kayo? Amen daw. Ayan. Pero, syempre, meron tayong harapin. Syempre, yung mga alagad na sabi, wow, makapagpalayas na kami. Yes, masusundan na namin ang ginagawa ni Jesus. Kasi hindi pa nila alam na si Jesus ay may mission at may iwan sila. Kaya, wala pa silang knowledge nung time na to. Pero sabi ni Jesus, shh, mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat, ay Matthew 10:18, sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo ng kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod niyo sa akin upang magpatotoo sa kanilang mga hintil. Eto naman yung mga wolves na tinatawag. Padadala daw sila. Kasi na-experience ni Jesus yun, di ba? Padala siyang hulihin, persecute, dalhin sa gobernador, hatulan. So, ganun din daw yung mangyayari sa kanila. Mag-ingat daw kayo. Parang nire-reedit na talaga sila. Kasi isesend nga sila Isesend tayo. So, isa siyang warning at pag-ready sa mga disciples. Ganun din sa atin. Mahirap din yung mission natin. Tama. Pero, ayun nga, mamaya i-reveal ni Lord yung talagang sagot sa kung paano natin matatalo yung mga wolves na to. Amen. Yan. Ito naman yung mission natin. Sabi dito, isinugo ni Jesus ang 12
At pinagbilinan ng ganito, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga hintil at huwag papasok sa alimang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayan ng Israel. Pinapahanap ni Lord sa mga alagad yung mga tupa, nawawalang tupa. Yung verse na to kasi, nag-promise kasi si Lord na titipunin niya yung mga taga-Israel. Gusto niya matipon yung mga Israel kasi na-scatter sila. Nagkawala-wala sila. So inuutosan ng mga alagad na hanapin yung nawawalang tupa sa mga Israel. So nung pinag-aaralan ko yung verse na to, parang sa atin ngayon, yung mga nawawalang tupa, di ba pag tupa, alam mo yung kung ilang bilang ng pag pastol ka, alam mo kung ilan yung bilang ng ng tupa, kung ilan sila. So pag binilang nila, wala. May nawawala. So ibig sabihin, sa'yo yun. Alam mong sa'yo yun. So yung pinag-aaralan ko to, na-revealan sa akin na hanapin yung nawawalang tupa, yung na kay Lord na talaga, siguro yung mga tumanggap na sa Panginoon na nawala. Diba? Kung i-refer natin sa time natin, yung mga nag-backslide, yung mga tumanggap na pero hindi nakapagpatuloy, yung na-sharean pero hindi sila nagpatuloy din sa paglakad sa Panginoon or hindi na talaga sila, pero nataniman sila pero hindi sila nagpatuloy. Yun yung mga tupa na pinapahanap ni Lord sa atin din ngayon at gusto niya maibalik, di ba? Parang sa Israel, sa amin siya. Nagpapromise ang Lord na tayo ay makapagtipon, makapagsama-sama sa mga huling araw na ito. Amen. And I believe din na hindi lang naman talaga tupa. Kasi nung binaaral ko to, yung, di ba kasi tinatawag nating wolves, mga persecutors natin, yung mga nagtatawa sa atin, di ba? Yung pumipigil sa atin, yung mga tinatawag tayong, hallelujah, praise the Lord, di ba? Ganoon. Yung talagang nagiging parang hindrance sa atin sa paglakad. So yun yung mga wolf na yun, ay pwede din palang maging tupa. Di ba? Naalala ko kasi si Apostol Pablo. Di ba dati siyang wolf? Nagpe-persecute nga siya ng mga Kristiyano. Matindi, di ba? Pero nung na-encounter niya si Lord, naging tupa siya, di ba? Naging disciple siya ni Lord, di ba? Pwede din palang maging tupa yung lobo. Di ba? Sa family mo, lahat ba tupa yan? Hindi naman, di ba? May nagpe-persecute sa mga kaibigan mo, sa work mo. Hindi naman lahat tupa. O meron tupa na hindi nila tinuloy yung paglakad nila sa Panginoon. Naging wolf. Nagiging wolf din pala. Di ba? Sila naman kasi nagiging wolf. Pero, ikaw yung nilagay ni Lord sa kung saan ka naroon. Sa family mo, sa work mo, sa barangay nyo, bilang ikaw yung maging tupa. At makaakay ka ng, mabalik mo yung tupa. At yung maging tupa yung mga wolf. Di ba? Meron naman talagang mga testimony na wolf na naging tupa. Amen. Di ba? Lakas pa kayo ng tao. Di ba? Dahil, sumunod ka sa Panginoon. Mayroong isang tupa, siya. Mayroong isang tupa, di ba? Na nandoon sa family. Sabi ni Lord, kaya nga pinadala ka doon sa mga wolf Hindi dahil para, sila yung parang hayaan. Pwede din pala yun, no? Na madala natin sila kahit sila yung ating mga taga-usig. Amen. Ikaw nga lang tupa ka ba dati? Di ba? Wolf ka din Na-experience din namin. Ma-experience ko din maging wolf. Kasi pag kami yung mga naghahayo, kami nila pastor. Nagtatago kami doon sa likod ng bahay nila. Tapos pinatawanan na. Tago tayo dito. Ay, nagtago kami sa may kubo nila. Tapos natatawa kami. Pero, kaming mga wolf, naging tupa, di ba? Imagine mo, kami naman yung pinagtatawanan. Okay lang. Di ba? Bakit? Para sa Lord. Para sa family natin, madala natin. Sa friends natin, madala natin. Kahit yung mga friends mo, ay ikaw lang ang tupa, pwede mo silang akayin, maging tupa din sila. Maging disciples din sila ni Jesus Christ. Amen. So, paano yung application natin? Labanan natin yung takot. Pakibasa nga po. Kasi number 1 talaga yung takot. Parang yung example ko nga na, yung parang pwede kang maligaw, pwedeng may mangyari sa'yong masama, pwede kang mapagod, pwede kang
alam mo yon yung pupuntahan mo ay hindi. Yung mission mo ay mahirap. Pero paano? Labanan mo yung takot mo. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. Amen? So, yun lang. So, sa mga, kasi dati kasi, yung takot ko kasi, mahihain talaga ako. Mahihain kami dati, Torres. Mahihain kami dati. Pero, na-example ko lang dito ay, kami, di ba nag-PEPSOL? Nag-graduate kayo ng PEPSOL. Dinaanan din namin mga dinaanan ng mga nasa SOD natin, mga nag-aaral. Yung sa Hayo, lagi itong na-example. In-example din ito ni Kuya Wen. Kasi sa jeep, siyempre pag mahihain ka, hindi mo siya paano ko magagawin yun? Paano ko magsasalita? Kasama ko pa si Pastora. Si Pastora yung guide namin. Tapos sabi ko, Lord, siyempre nagpe-pray ka. Magre-rely ka sa shepherd mo kasi galing siya doon. Tama? Sabi ko, Lord, di ko kaya. Samahan mo ko, Holy Spirit, samahan mo. Talagang yung pray mo kasi, gusto mong gawin yun. Pero parang pinipigil ka ng takot mo. Paano mo siya malalaban na mag-rely ka sa shepherd mo? Kasi siya yung sasama sa'yo. Tama? So, ayun nga, yung nasa crossing kami, tapos sa jeep na, hindi mo alam bakit mo nasabi yun. Tapos, alam yung time na yon kasi nung nagpe-pray na ako, hindi mo alam kung may ship na doon, yung mga nakakilala na backside na, o may wolf doon, okay lang yun. Pwede pala siya maging tupaw di ba? So, nung nagpe-pray na ako, naririnig ko may mga sumasabay. Hindi ko alam kung sino kung ship sila, o dati na silang disciples na nawala, or Kristiyano na sila talaga or na-touch talaga sila dun sa mensahe ng Lord, no? So, nung nagpe-pray na ako, kasi matatapos na ako mag-pray, may bumaba. So, hinipo niya ako, thank you sa prayer, sabi niya sa akin. So, meron pala tayo, yung mission natin, kahit mahirap, may nangyayari. Diba? May naliligtas. Amen? May ship na naliligtas, may tupa na nagbabago, nagtatransform. So, hindi mahirap magsumunod kapag alam mo na ito yung mission mo, kahit mahirap kasama mo naman si Lord. Amen? So, sabi dito ako sa Joshua 1:9, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Be strong and courageous. Wherever you go. So, yun pala Kasama naman pala natin si Jesus. Huwag daw tayo matakot. Huwag kang ma-discourage. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, sa family, sa work, kahit sa mga nangyayari sa paligid, huwag kang ma-discourage. Kasama mo si Lord. Sabi ni Lord, kahit saan ka pumunta, kasama mo ako. Amen. Para sa ating application, maging living testimony sa family, sa friends, at sa workplace. So, tayo alang natin yung pagiging Kristiyano natin. Hindi naman tayo makakapag-akay kung hindi tayo magiging difference. Diba? Hindi makikita yung pagkakaiba natin sa kanila. Kasi, kung wolf ka lang naman, di ka naman yung sasakmalin. Okay lang. Yung sabi nga ni Ezra, isang compliment. Diba? Na ma-persecute ka kasi katibayan siya na ikaw sumusunod sa Panginoon. Ikaw ay disciples ng Diyos. Ikaw ay sheep na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Na makapag-akay, makapagligtas. Sa ating conclusion, magagawa natin ito through Jesus Christ dahil napagtagumpayan natin ang lahat ng ito. He went first, so we follow. Dahil kasama pa din natin siya. So, nauna na siya, nauna nang ma-experience ni Lord yung mga bagay na may experience pa natin, o na-experience na natin, nauna na niyang na-experience yung matakot, masaktan, mapagod, di ba? Nakakapagod. Pero na-experience na siya, na-experience na ni Jesus yun. At katulad ng example ko kanina, nauna na siya doon. Alam niya yung lugar na yun. So madali ka niyang mako-comfort, madali ka niyang mag-guide. Kung di mo alam, siya magtuturo sa'yo. Saan ba yung lugar na to, Lord? Ano ba yung sasabihin ko, Lord? Kahit nga yung pagtayo dito, hindi ko alam paano ko tatayo. Pero si Lord, sabi ko, Lord, samahan mo ako, ikaw magsabi, ikaw mag-guide sa akin. Holy Spirit, ikaw yung magpaalala ng mga bagay na inaral. So kung natagpagtagumpayan na ni Lord yun, mapapagtagumpayan na din natin yun. Amen? Huwag kang matakot sa mga wolves. Yung kaaway ang matatakot sa'yo. Dahil, alam mo yung kasama mo, lion. Amen? Hari ng kagubatan. Hari ng lahat. Amen? Amen. So, hindi mo lang nakikita, pero yung shepherd,
extend ba? Yung shepherd kasi ay, di ba alam nila yung tuba, alam nila yung boses ng shepherd nila. At nakikita na, alam nila yung muka, di ba capable nga sila, no? So yung shepherd pala, hindi siya nasa likod, lagi siyang nasa unahan. Kasi pag nagsalita yung shepherd, sa likod, pupunta sa likod yung So, pupunta sa likod. Susunod sa likod yung mga tupa. Kasi nasa likod yung shepherd. Pero kaya pala yung shepherd, lagi nasa harap. Siya lagi nauuna, susunod ka lang. At kung alam mo yung boses ng shepherd, susunod ka. Kasi alam mo doon ka safe eh. Doon ka ligtas. Amen. Kahit na saang gubat pa yan, basta nandun yung shepherd niya, okay lang. Feel safe siya doon. Kahit saan man tayo pumunta, okay lang. Feel safe tayo kasi nandun si Lord. Amen. So, I pray na marami tayong na-reveal ng Lord sa atin ngayon. Amen. Thank you. Praise God. Ayan. Sino po na-bless sa mensahe ni Ate Je and Sister Marlene? And pinagpipray ko paano ko sisimulan yung kinikwento ko nga kay Pasim. Sabi ko, Pas, ang dami kong iniisip na nakuha kasi. Pero gusto ko simulan sa inimagine ko yung time ng mga disciples. So ano daw po ulit yung verse natin? Ayan. Ayan sa Matthew 10. Di ba ano pa yung sabi dun sa Matthew 10? Ano yung naalala nyo kung di nila ipa-flash? Ano yung sabi ni Jesus sa kanila? Bibigyan ko kayo ng... Ayun, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Inimagine ko kung anong itsura ng mga disciples na sinasabi ni Jesus yon. Pag ba kayo yon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Anong reaction nyo? Parang exciting. Let's go. Ano ba? Bibigyan ko kayo ng karapatang magpalayas ng mga demonyo. Bibigyan ko kayo ng karapatang bumuhay ng... Di ba? Kung ikaw yon, yung sinasabihan ni Jesus, anong feeling? Wow, parang magiging powerful ako. Parang exciting to. Di ba? Tama ba? Ang saya, parang ang saya niyang tanggapin. Ang sayang tanggapin ng mission kasi magiging powerful ka, magkakaroon ka ng something different sa ibang mga tao. Pero may kasunod na verse. Diba? Ano yung sabi nun sa kasunod na verse? Pero maghanda kayo kasi isasakdal. Sabi, niisip ko lang, ito, hindi to, disclaimer po, hindi po to sinabi sa Bible. Ito po ay parang na vision and imagination ko siya. Nung sinabi ni Jesus na isasakdal kayo, isasakdal daw. Ano ba sabi? Pa-persecute kayo, ikukulong, tama ba? Yun yung sinabi sa verse. Ayan, hahagupitin kayo. Hala, hahagupitin. Diba parang imagine niyo tayo yun, parang excited tayo nung una, Christianity, kasi feeling natin mawawala yung mga problema natin, tapos maging akala natin okay lahat pag Christian. Tapos meron pa lang, maghanda kayo kasi merong persecution. Pwede pala tayong isakdal, pwede pala tayong latiguhin, pwede pa tayong hagupitin dahil sa ating pananampalataya. Pero alam nyo, tinapos ko yung story sa isip ko eh. Tinapos ko hanggang crucifixion. Ang maganda kasi, pinakita ni Jesus sa kanila ito. So Jesus Christ, dinakip. Na-imagine natin yung scenario nung siya ay dinakip from Gethsemane. Tama ba ako, Pas? Doon siya dinakip. Pagkatapos siya mag-pray sa Gethsemane, dumating yung mga dadakip sa kanya. Tinatuwa na siya ni Judas. Dinakip siya. Hinagupit. Tama ba? Nakita nyo yon yung 39 lashes. Napanood natin sa Passion of the Christ. Dadalhin sa mga gobernador. Di ba? Nakita nyo? Nangyari sa kay Jesus Christ. Pinauna ni Jesus Christ na mangyari to sa kanya. Kaya totoo, He went first. Kaya anong nangyari sa Acts? Yung persecution kasi wala sa Gospels. Persecution ng apostles. Wala doon. Persecution ng disciples. Wala sa Gospels. Nasa Acts. Kaya pagdating sa Acts, di ba kayo nagtataka? Bakit na lang yung buhay nila Paul? Tama, yung buhay nila Peter, ba't nila nagawang magpakaladkad, magpabato, ba't nila... Tama ba? Because they saw Jesus Christ. He went first. Yun yung nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, yung nagbigay sa kanila ng mataas na pananampalataya. Dahil ginawa to ng Panginoon ko, sinabi niya, dadanasin ko din, let's go.
Naging ganon siya. Ay, yung mga disciples. Amen po. And ganon din yung gustong mangyari ni Jesus Christ sa atin ngayon. Kaya may babala, kaya may ganitong mensahe. Kahit sa mga bago natin, baka maraming question mark sa isip nila, anong sinasabi ng mga yon? Persecution. Diba? Kahit sa mga nasa online, ito po ay babala. Kasi mangyayari po ito. Pero ang mabuti, may nauna sa atin. Si Jesus Christ. Sino sa atin, na nag-destiny class, tapos nag-preaching, tapos nagtulakan, una ka. Diba? O kaya nagbagahayo, una ka. O kaya maglalakad na lang sa madilim, kung di lahat nakaka-relate sa destiny class. Di ba maglalakad ka sa madilim? May aso. Dadaan ka sa San Juan, doon sa bahay nila Angelica. Di ba? May nangahabol kasi doon eh. Di ba? Mauna ka. Tapos pag may nauna, wala naman pala nangyari sa kanya eh. Di ba? Pag may nauna, nag-preach. Tapos nung bumaba yung nag-preach, anong pakiramdam nung nandoon ka? Pag naman nagsalita ka na nung una, kaya mo na yun. Ganun ba? Sige, kaya ko to. Tama ba? Ganun yung feeling natin pag may nauuna. Kasi natututo ka dun sa nauna. Nakita mo kung paano yung ginawa nung nauna. Nagiging unstoppable ka eh. Nung una, hindi mo nagagawin kasi ayoko talaga siya. Pero nung may nauna, ganun lang pala. Yun ang pala yung mga tanong eh. Gagawin mo na siya. Tama ba? And I pray na maging ganun din tayo sa ating Christian faith. Because we saw Jesus Christ na nandoon na una, maging willing din tayo. Ganun pala yung persecute eh. Amen? Nakita na natin eh. So I pray na mas maging unstoppable tayo. I pray na mas magkaroon tayo ng lakas ng loob. Oo, merong nandyan nakakatok pa rin ang takot. Normal yun kasi emotion yun eh. Pero do it scared. Gawin mo pa din kahit nandun yung kaba. Kasi katulad nung sabi ni Ate Jed, diba sa verse Joshua 1:9. Ayan, pa-flash nga po natin. Yun yung huli nating verse. So Joshua 1:9, ayan, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So ito naman yung good news natin. Amen po. So thank God He went first. Bakit? Because dahil sa Kanya meron tayong guide, meron tayong example, meron tayong shepherd. Amen po. Meron tayong pagbaha, di ba? Sino naglakad sa baha? Mas may nauna. Pagka sumusunod ka sa Kanya, hindi ka umaano sa agos, mas chill ka. Tama ba? Pag nalakad ka sa putikan, may ganun tayo. And that is Jesus Christ. Amen po. Yung nararanasan natin ngayon, hindi pa to yung fullness ng persecution. Meron pang mas mahirap. Kaya sabi sa katabi, kapatid, may mas mahirap pa dito. Pero buti na lang, walang mas mahirap sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Diba? Yung namatay at pinako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. So napakaganda ng example natin na pagkukuhanan natin ng lakas, pagkukuhanan natin ng boldness. Amen po. Kaya I pray na kahit mas madaming persecutions ngayon, mas magkaroon tayo ng kagustuhan na mag-share ng gospel, mas maging bold tayo sa faith natin. Amen po. Amen. Sige po, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Sige po, tayo po pumikit. Tayo po lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you, Lord, na nauna ka sa amin. Thank you, Lord, na pinakita mong una kung paano yung dadanasin namin. Para hindi kami mangapa, para hindi na kami mahirapan, para hindi kami magtaka, nauna ka para sa amin. Thank you, Lord. Nare-receive ko lang ngayon na kaya pala dinanas din ni Jesus Christ yung dadanasin natin. Kasi nga ayaw kanyang mangapa, ayaw kanyang solely na mahirapan, yung ikaw lang,
yung nahirapan. Pero nauna si Jesus Christ para maging inspirasyon nating lahat. Para makapanatili tayong tapat hanggang wakas. Thank you, Jesus. And I pray, O Lord, bigyan mo po ng malinaw na picture yung bawat isa sa oras na to. Open their eyes, O Lord. Bigyan mo po kami ng malinaw, O God, na picture kung ano yung dinanas mo na pwede naming danasin. And right now, Lord, kung nakikita namin to, humugot kami ng lakas dito, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, remind us kung ano yung pinagdaanan mo para sa amin. And I pray, O Lord, na kapag ka na-remind kami, Panginoon, ito yung mag-strengthen sa amin para maging willing din kaming danasin to, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, that you are our shepherd. Ikaw yung shepherd namin na hindi nagpapabaya sa mga sheeps. Hallelujah. Salamat, Lord, na bawat steps na aming paanan, sa paghakbang na aming paa, Panginoon, kasama ka namin, O God. We can be confident that we are not walking alone, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are not walking alone. We are not walking alone. Thank you, Lord. Kung sino man sa atin yung nakakaranas nun na parang sa hirap ng buhay, kala mo mag-isa ka lang, kaya mabigat, kaya mahirap. Pero sinasabi nito ni Lord sa'yo, you are not walking alone. Baka meron pang iba sa atin, karga ka na ni Lord. Katulad nung footprints on the sand. Baka may ilan sa atin, buhat na ni Lord. At tinutulungan ka niyang makarating dun sa destination na gusto niyang puntahan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa mga revelations na ito, Panginoon. Salamat sa mga encouragement mo sa amin, O God. Hallelujah. And I pray, O Lord, na sa bawat isa sa amin dito, maging committed talaga kami as na disciples mo, Panginoon, in Jesus' name, na pipiliing mag-endure, O God, ano man po yung danasin namin ngayon or in the future, Panginoon, in Jesus' name. Maging willing kaming danasin lahat, O God, in Jesus' name, at makita namin Ikaw, O Lord, sa aming harapan, Panginoon, at sundan namin ang yapak mo in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Salamat, O Lord. And I pray na gamitin niyo po, O Lord God, yung bawat isa na makapag-reach out pa ng iba pang mga kaluluwa. Panginoon, mahanap namin yung mga nawawala mong tupa, Panginoon, in Jesus' name. Gamitin mo yung aming bibig, gamitin mo ang aming paa, Panginoon, in Jesus' name. Give us continuous na compassion, Panginoon, sa mga kaluluwa. Pakita mo sa amin, O Lord, yung kahihinatnan nila kung hindi kami magsasalita, yung kahihinatnan nila kung hindi kami lalabas, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. And we pray, O Lord, na ma-share namin sila, Panginoon, this week, O Lord, yung mga taong ibibigay mo sa amin. Matagpuan namin yung mga nawawala mong tupa in Jesus' name. And kung may wolves man, sabi nga kanina sa mensahe, Panginoon, maging tupa din yung mga wolves, Panginoon, sa family namin. Kung meron kaming persecutor doon, O God, Lord, gamitin mo kami, Panginoon, bilang testimonies, O God, na yung mga tao na yun ay mabago din, Panginoon. Sila din may maging mga tupa mo, Panginoon, in Jesus' name. Hindi lang sa family namin, sa workmates namin, O God, sa community namin, O God, in Jesus' name. Maging sa online, O Lord, kung may mga bashers man, O Lord, we pray na as we stand, O Lord, maging tupa din sila. In Jesus' name, makita nila yung katotohanan, Panginoon, na aming tinatayuan at pinangahawakan, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, O God. Kinocoveran ko po ng banal mong dugo ang panalangin ito and maging yung mga personal revelations mo po sa bawat isa. And we continue to pray, O Lord, na patuloy kaming lalago in our faith in you, O God. Patuloy kami na magiging bold, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, O Lord. In Jesus' name, we will not shrink back, O Lord. Di kami tatalikod, Panginoon. Pero patuloy kaming lalakad forward, Panginoon, kasunod mo. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, and I pray napakita mo rin sa amin yung reward namin sa heaven. That all these persecutions, all these hardships, sufferings, O God, is worth it.
because you are our reward. Thank you, O Lord. Patuloy po kayong ingatan sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, so salamat po sa mga nasa online. So tayo po ay magkita-kita sa ating gawain sa Sunday.